Hey yo, what's up mga hunters? So Papa Z is back. So another content na naman po tayo. Kung may mga gusto kayong ipa-content kay Papa Z, comment down below. Kung content ni Papa Z yan, content na. Alright. So shoutout po muna, nagpapa-shoutout lang po. Long live sa inyo mga kapatid natin dyan sa Langka Skeptron Council. Mabuhay kayo, lalong-lalo na po kay co-founder Ace. Long live sa iyo kapatid. Much love mula kay Papa Z. Alright? So, another content na naman po si Papa Z. So, ano ba ang topic ni Papa Z for today's video? Alright. So, ang content natin ngayon ay, paano ka ba makakaluwag-luwag sa buhay? Alright. So, maraming makaka-relate, syempre. So, alam niyo naman, mahirap ang buhay ngayon, na bakit, alam niyo yun, kahit masipag ka naman, parang ang hirap-hirap umangat sa buhay, di ba? Kung si Papa Z, bibigyan ko kayo ng 3 tips. Alright. So, again, disclosure lang po. Tama ba? Disclosure, disclaimer. Basta, disclaimer, alright. So, tama ba? Disclaimer. Disclaimer muna. Disclaimer lang. Si Papa Z po, hindi po tayo financial expert at hindi rin po tayo mayaman pa, okay? So, hindi po tayo mayaman. So, huwag nyo i-judge si Papa Z. Based on experience lang po itong mga tips and advices na ibibigay ko sa inyo, alright? So, paano ko ba siya i-explain? So, kasi before, talagang si Papa Z is yung tao na, as in, at wala talaga. So, zero balance. Yung tipong pag umalis ka ng bahay, malaki na yung 100 yung naman yung wallet ni Papa Z. So, ngayon, medyo nakakaluwag-luwag na tayo. So, kung i-explain ko sa madaling paliwanag, kung before, pagka hindi ako nagtrabaho ng 3 araw, 4 na araw, gutom talaga. Pero ngayon, I would say na kampante ako na siguro mga 3 to 5 months kahit hindi ako mag-work, hindi magugutom si Papa Z. Alright, so ganun ko siya i-explain, right? Ang mayaman kasi yung tipong pag gustong bumili ng kotse bukas, bibili. Yung mga gustong bumili ng lupa, makakabili. Alright, so hindi pa ganun si Papa Z. Saktuhan pa lang tayo, saktuhan lang. Alright, so let's start. Ano ba yung tips na mabibigay ni Papa Z para makaluwag-luwag ka naman sa buhay? So, tip number 1. So, para makaluwag-luwag ka sa buhay ka, hunter, ayusin mo muna yung sarili mo. Right? Kasi baka mamaya, puro ka reklamo na ang hirap-hirap umasenso, ang hirap-hirap makaluwag-luwag sa buhay, pero madami ka namang bisyo. Alam mo yun, nagiinom ka, ang lakas mo manigarilyo, nagsusugal ka pa, nambababae ka pa, di ba? So, sobrang dami. So, ayusin mo muna yung sarili mo. The moment na inayos mo yung sarili mo, alisin mo yung bisyo mo, kung di mo maalis, bawasan mo yung mga bisyo mo, para yung pera na ginagastos mo doon is makikip mo na. Alright? So, pangalawang tips ni Papa Z. Ano ba yung pangalawang tips ni Papa Z para makaluwag-luwag ka sa buhay? Huwag tayong maging, tawag dito, yung materialistic. Kasi before si Papa Z, ganun eh. Konting sira lang ng cellphone ko, gusto ko, bili agad ng bago, tapos i-flex mo, di ba? Ganun si Papa Z dati. Yung may nakita akong magandang gadget, so gusto ko, meron din ako. Tama naman yung magtipid, pero kasi, mas magandang sabihin siya na being practical eh. Kasi magkaiba yun eh. So being practical, halimbawa, before, pag nagbe-birthday yung mga anak ko, ang ginagawa ko, pinapangutang ko pa yan eh. Bakit? Just to brag, na makita ng mga tao na, ay, naghanda siya sa anak niya, ganito, ganyang bongga yung handaan. Pero hindi naman yung bata yung natuwa. Ang natuwa yung mga manginginom. 'Di ba? So being practical. So maging practical kayo na kung pwede namang kayong pamilya na lang yung kumain sa labas or tanongin mo yung bata kung ano yung gusto niya. So, mas maganda yon, di ba? Na-enjoy pa ng bata yung birthday niya. Now, pangatlo, yung sinasabi ko, natutunan ko to sa Brad ko na si Brad Jack. Brad Jack, I love you kapatid ah. So, ito yung kay Brad Jack na natutunan ko para makaluwag-luwag ka sa buhay. Kung yung iba, sinasabi nila na magtipid, eto si Brad Jack, iba yung katwiran niya. Hindi mo kailangan magtipid. Ang kailangan mo, humanap ng ibang income para masuportahan yung mga gastos at luho mo. Magparami ka ng income. Yun yung pinaka-the best. Pero si Papa Z, ang ginawa ni Papa Z, pinagsabay-sabay ko sila. Naging practical ako, tinanggal ko yung bisyo, naging matipid ako, at nagparami ako ng source of income. So si Papa Z po, kung hindi nyo natatanong, ang trabaho po natin ay call boy. Sumasayaw po sa gabi. Lang. Call center agent po si Papa Z. So, kung pag narinig nyo kasi yung call center, ay, maganda na ng trabaho niyan, maganda na yung sahod niyan. Pero hindi po. Si Papa Z po, bukod po sa call center agent, may mga side hustle po si Papa Z. Aside from pagko-call center po, meron akong maliit na business, may lending kung ganyan. Tapos, meron po akong mga online games.
agent ako sa online games, nag-affiliate ako kay TikTok, nag-Facebook ako, lahat ng pagkakitaan ginagawa ko para mas marami yung income. Ganun po yung gagawin ninyo mga hunter para makaluwag-luwag kayo sa buhay. So alright, so recap tayo ha. Una, alisin mo yung mga bisyo mo. Pangalawa, maging matipid ka. At the same time, maging practical. Pang-apat, paramihin mo yung side hustle mo para masuportahan yung mga pangailangan mo or kung may mga luho ka na kailangan mong suportahan. And I hope may natutunan ko kay Papa Z, alright? So maraming salamat sa pakikinig kay Papa Z. That's all for now.